Hello po mga katambay, muli po si Kamanong dito po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, may balita pong lumabas. Naglabas po ng survey. Magandang balita mga katambay. Nangunguna po ang ating mahal na VP Sara Duterte kung gaganapin po ngayon ng eleksyon, talagang panalo na agad ang ating VP. Pero sa 2028 pa po, matagal pa. Painggan po natin ang balita at saka po tayo magkomento mga katambay. Ito po, painggan po natin. Nanguna sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa mga napupusuang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections. Batay sa survey ng Acquisition Apps Incorporated na isinagawa noong January 20 hanggang January 24, 2024, mula sa 2,000 respondents, nakakuha si VP Sara ng 31.5% na boto. Pumangalawa naman si Senator Raffy Tulfo na nakakuha ng 30.8% na boto, habang si dating Vice President Leni Robredo naman ay nakakuha ng 12% na boto. 10% naman kay Senator Grace Poe at 3% naman kay dating Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na nasa ikalimang pwesto sa listahan. Pasok rin sa mga napupusuan sa presidential post sina Senator Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senator Risa Ontiveros, Chavit Singson at House Speaker Martin Romualdez. Ayan po mga katambay. Yan po ang latest survey po mga katambay. Nangunguna ang ating mahal na BP. Kahit anong paninira, di po ba? Ibato na mga hindi naman totoo para bumagsak ang ating BP, lalo siraan ang kanyang rating, di po ba? Ang pinabababang pilit, di po ba? Pinagkakaisa ng ating BP, di po ba? Inumpisahan napakaaga ang ginawa po sa BP natin, di po ba? Alam natin, parang kailan lang, last year, di po ba? Inumpisahan nila sa Kongreso ang ating BP para nga naman maagang tactic ng pagpapabagsak, yung taktika nila na ginamit. Kasi kailangan daw, sa sobrang popular ng mga Duterte, hindi po pwedeng mabilisan mga katambay ang gagawin nilang propaganda para bumagsak ang mga Duterte, lalo sa ating mga Pilipino. Siraan, di po ba? Para bumaho at sila ay bumango. Ganun ang nakikita ni Kamanong. Pero sa kabila nun, wala pa rin. Olats pa rin sila. Olats. Di ba? Lalo ang speaker. Ang speaker, hindi man lang nasama sa top 5, mga katambay. Napupusuan lang sila. Di po ba? Pero kung si BP, kahit naman nila bakbakan si BP, alam ng taong bayan na yun politika lang ang ginagawa nila para sila hindi na matanggal at manatili sa pinakamatataas na posisyon sa ating gobyerno. Di ba? Alam naman natin na ang mga extraordinary nila na nabunyag ngayon ay natabunan na ng media na wala na at hindi na rin sinagot ng Kongreso at Senado. Di ba? Ang issue ngayon sa mga Duterte, napipintong pag-aresto, pagbuwag dun sa Task Force Davao para humina ang mga Duterte, lalo sa seguridad. Tatanggalin yung mga trust army ng mga taga Davao, mga Duterte, di po ba? Ganun po talaga ang politika sa ating bansa. You know, power, and plus money, di ba? Pero ito po, wala kakaba-kaba si Kamanong. Kung ang makakalaban lang ni BP Sara si Raffy Tulfo, walang kakaba-kaba ang ating BP. Kahit anong gawin sa komento ni Kamanong, sa komento ko lang, sa pananaw ko, hindi pa hinog. Hindi pa napapanahon si Raffy Tulfo bilang maging pangulo ng ating bansa. Masyadong yung kanyang eksperyensa bilang politiko napakahilaw pa. Kumbaga sa bayabas, bubot pa siya. Di mo ba?
Nadadala lang siya ng popularidad. Popularidad lang po ang nangyayari kay Rapi Tulfo. Dahil unang-una, meron siyang programa na sikat. Di po ba? Sikat siya sa mga away mag-asawa. Di po ba? Sa mga kumakaliwa na mga asawa. Di po ba? Sa mga away karsada. Di po ba? Saka yung mga sa OFW natin. Diyan po sikat si Rapi Tulfo. Di po ba? Palibasa nga po siya ay broadcaster. Alam na alam niya kilitiin at kunin ang kalooban ng masa. Di po ba? Trabaho po ni Mr. Rapi Tulfo yan, ni Senator. Yung paano ka maging magiliw sa mga tao. Pinag-aaralan po nila yan, mga katambay. Pero, pagiging politiko, hindi pa papabor si Kamanong bilang presidente. Wala pang 2 taong senador si Rapi Tulfo. Ikumpara mo sa experience ni BP Sara. Di po ba? Napakarami ng achievement na talagang maipagmamalaki. Lalo sa Davao. Di po ba? Pagiging vice-presidente, wala pang 2 taon. Nakikita na natin yung departamento hinawakan niya. Biglang tumaas, di po ba? Nagkaroon ng tiwala ang mga tao sa DepEd. Hindi katulad ng mga nakaraan mga sekretary. Ang daming mga chismis, alingas-ngas, di ba? Mga kung ano-anong problema ng DepEd. Nung dumating ang ating BP, di ba? Naging number 1 pa sa mga top official at top government, di ba? Agencies ng Pilipinas sa ating bansa, ang DepEd, di ba? Si Mr. Rapi Tulfo, kung siya lang pumakalaban, walang kahirap-hirap para sa ating BP, kalaban si Mr. Senator Rapi Tulfo. Wala pa siyang credential na maililista kung ano ang kanyang mga nagawa at naitulong sa ating bansa maliban sa problema ng mga kumakaliwang mga lalaki, kumakaliwang mga babae. Di po ba? Yung mga naiiwang maleta sa airport. Saka yung ginagawa niya sa Senado na wala naman na ipapakulong. Di po ba? Napakaraming inimbestigahan sa Senado, ni isa wala pa nakukulong. Yung ba ang ibibigay sa ating credential ni Mr. Rapi Tulfo? Di po ba? Di ba? Instant justice. Pagka nagsalita hindi ako against kay Senator Rapi Tulfo. Doon sa kanyang bilang siya'y politiko, yun ang tinitingnan ko bilang ako'y Pilipino at nagsusuri. Wala pa akong nakikita kay Senator Rapi Tulfo na makakatulong ng malaki sa Pilipinas yung ginagawa niya. Di po ba? Nakita niyo naman po sa Senado. Siya na yung investigador, siya na investigador, siya pa huwes, tapos siya pa judge. Ang bihira. Iimbestigahan, tapos siya na rin ang ahatol. Ganon si Sir Rapi Tulfo kahit sa programa niya instant justice, di po ba? Huwag pong magagalit sa akin mga katambay, ang mga panatiko sa Senator Tulfo. Si Senator Tulfo okay po yan sa pagiging broadcaster. Pero sa pagiging lingkod bayan, hilaw pa siya. Wala pa siya ni katiting sa na-achievement na gawa ng ating mahal na BP. Wala pa. Hindi. Wala. Sa pananaw ni Kamanong. Olats. Olats siya. Yung survey na yon, pwedeng gawa-gawa lang nila yon kay Senator Rapi Tulfo kasi walang ibang panlaban Bagsak lahat, lalo ang speaker. Kaya pababanguhin nila si Sir Rapi Tulfo. Di po ba? Para may panlaban man lang sila, mga oligarko. Di po ba? Mga katambay? Di po ba? Kaya itong survey na to, kahit anong pagpapabagsak ang gawin nila kay BP, talagang mismong taong bayan na nagsasabi ng totoo
na itong BP na pinababagsak nyo, kahit ano gawin nyo, nakikita namin ang ginagawa niyan. Di po ba? Hindi puro salita yan. Hindi puro press, puro release. Hindi sila ganon na puro release. Kailangan pa ng kick-off rally para lang masabi yung gagawin nila na hindi pa naman ginagawa. Hindi ganyan ang BP. Di po ba? Ang BP Sara, pag nagsalita, gagawin. Di po ba? Kaya kinakabahan na po yan eh. Yung mga ayaw umalis at hindi sanay sa 6 na taon at gusto forever, talagang babakbakan yan. Laging number 1 eh. Di po ba? Nagkaroon na tayo ng experience niyan, di po ba? Nung panahon ni Binay, di ba? Na Binay. Ang taas sa trust rating. Di ba? Binakbakan, di ba? Olats, di ba? Talo. Di ba? Si Isko, di ba? Ang ganda ng unang mga survey niya. Bandang huli. Binakbakan. Talo, olats din, di ba? Pero kay BP Sara, never nilang magawa yan, mga katambay. Never. Kasi, ang ginagawa ni BP, nakikita, nararamdaman, naaamoy, napapakinabangan. Di po ba? Yun po ang masasabi ni Kamanong. Maghanap pa kayo ng talagang mas matindi pa sinasabi nyo kay Senator Raffy Tulfo. Kung si Senator Raffy Tulfo lang ipapantay nyo kay BP Sara, olats. Sa pananaw ni Kamanong, olats. Pero tatalunin ni Senator Raffy Tulfo si BP Sara sa broadcasting. Diyan mananalo si Senator Tulfo sa broadcasting, sa mga away mag-asawa. Yan, talo si BP Sara diyan. Sa mga instant justice na ginagawa sa Senado, hindi talo diyan. Olat si BP sa ganyan. Panalo si Senator Tulfo diyan sa mga ganyang sistema, di ba? Lalo sa programa niya, pag pumunta ka, antimano, da-judge ka na niya, di ba? Antimano, hinatulang ka na eh. Kaya mahirap din pumunta kay Mr. Tulfo pagka sa programa niya eh. Bambira, wala investigasyon. Antimano, sasabihin na ikaw ay masama. Yun lang mga tambay. Pagka si Senator Raffy Tulfo lang ang mga kalaban sa 2028, kampante tayo mga tambay. Pero siyempre mag-iingat pa rin tayo dahil hindi sila tumitigil na pabagsakin ang ating BP, lalo na ang ating dating Pangulong Duterte. Buti na lang nandiyan si Pangulong Duterte. Di po ba? Talagang siya yung taga-salo ng mga binibitawan, mga hindi magagandang propaganda para pabagsakin yung kanyang anak. Kaya ang ginagawa ni Duterte, puro siya depensa, sinasalo niya lahat ang mga paninira. Ganyan ang mabuting ama at mabuting lingkod bayan. Laging nasa likod ng anak. Di po ba? Dahil alam nilang inaapi ang anak ko. Ano ginagawa ng Pangulo? Di ba? In the rescue siya agad. Binatuhan ng mga issue sa confidential fund. O di ano sinabi ni Pangulong Duterte? Sabihin mo sa kanila, di ba? Yung confidential fund mo, France, o di mo si France nagkakaso pa. Dahil inamin niya rin na siya ay aktivista, siya ay, di ba? siya para kasama ng mga NPA. Di ba? Grabe. Yan lang po. Dinadaan lang natin sa tawa mga katamay. At okay po at lagi pong number 1 ang ating BP. Kaya natin yan. Kaya mo yung BP. Basta mga Pilipino nagmamahal sa'yo, nakasuporta kami lahat sa'yo. Ingatan nawa ka palagi. Muli po si Katambay Manong, nag-iiwan po na mahalin natin ang ating bansa. Ipaglaban natin, tiis-tiis lang siyempre, may pag-asa pa tayo, babangon tayong muli. Bye-bye!
Paalam.